Maraming nagsasabi, si Ate Guy, walang pakialam sa anong bagay, sa anong paraan, at bakit nila nasabi ito kailan. Sasagutin natin yan maya-maya sa pagbabalik natin sa Heart Expression. Pero bago ang lahat, ito po si Kiefer DR, ang inyong likod na nagsasabing, kumusta kayo at bumabati sa lahat ng mabubuting nanonood ng Heart Expression. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng Heart Expression at talagang nandiyan kayo sa kabila ng panahon na matagal akong nawala. Pero tinangkilik ninyo yung unang upload ko kahapon po, no? Kahapon ay January 17. Tuwang-tuwa po ako. Maraming salamat mga Noranian. Salamat sa pagtangkilik. At si Ate Guy, talaga naman pong walang makakapantay, walang makakahigit sa kanyang pagganap bilang isang artista, superstar, national artist. Si Ate Guy, sumikat, yung pagkasikat ni Ate Guy ay talagang walang katulad. Nagsimula sa Tawag ng Tanghalan at talagang ito po ay sumikat ng gusto, nagkaroon ng maraming plaka, nagkaroon ng pelikula, at talaga namang naging ganap na isang magaling na artista, naging greatest actress of all time, at siyempre, ang tinaguriang the one and only superstar. At ngayon ay national artist na si Ate Guy. Si Ate Guy, kahit na sino ang itapat mo sa kanya, hindi siya pwedeng sapawan sa bawat eksena. Yan. Sapagkat si Ate Guy, kung ano lang inihiling ng istorya kung paano niya ito, wala siyang iniisip na sapawan kung hindi pagbutihin, gampanan ang papel na kanyang ginagampanan. Of course. At si Ate Guy, kapag si Ate Guy ay nagwaging Best Actress, talaga namang walang question, walang kaduda-duda. Marami po kasing nanalong Best Actress na pinagdududahan paano sila naging Best Actress. No po, kini-question ang kanilang pagiging Best Actress o Best Actor, sabihin na natin. Pero si Ate Guy, wala po ako natatandaan na si Ate Guy question ang kanyang pagiging Best Actress. Dahil pag si Ate Guy ang Best Actress, talaga namang legit na legit at talagang ito po ay talagang dalisay. Ayan. Genuine, kumbaga genuine yung pagkapanalo ni Ate Guy. At nabibigyan niya, na-justify niya yung papel o yung role, yung character na kanyang ginagampanan. Alam niyo po, sabi ko nga, meron nga pong nagsabi ng mga vloggers at mga reporters na si Ate Guy ay hindi pwedeng sapawan. Alam niyo po, totoo po yung sinabi ng isang vlogger o dalawang vloggers. Sabi nila si Ate Guy, nung magsama sila ng napakagaling na si Miss Lolita Rodriguez sa Ina Ka ng Anak Mo, talaga namang hindi nasapawan si Miss Lolita Rodriguez ni Ate Guy. At gayon din, si Miss Lolita Rodriguez, hindi niya nasapawan si Ate Guy. Bakit? Pareho silang magaling. Pero kung tutuusin, kumbaga, si Ate Guy baguhan pa lang ng mga panahon na yon, pero talaga namang nakipagsabayan ng tama at talaga namang ng gusto kay Miss Lolita Rodriguez. Kaya nga kapwa sila tinaguri ang Best Actress nung panahon na yon sa pelikulang Ina Ka ng Anak Mo. Si Ate Guy, bakit ba sinasabi walang pakialam? Sa anong paraan? Hindi daw nakikialam si Ate Guy? Wala siyang pakialam? Saan? Ano ito? Sa mga role na kanyang ginagampanan, sa papel na binibigay sa kanya, no matter what, kung ang itsura niya ay may balat siya sa mata, bulag siya sa piyeta, kung matanda siya, kung gulo-gulo ang buhok niya, kung ibilad siya sa araw, di ba sa pelikulang Die Womb, at kumbaga mangitim siya, anumang papel, bigyan siya ng putik sa mukha, no? Anuman, si Ate Guy talagang tinatanggap niya ito at talagang kung hinihingi ng sitwasyon, ibibigay niya. At talaga naman sa Ate Guy, walang ka-ere-ere sa kanyang sarili. Kaya nga sa Ate Guy, napakagaling, napakahusay. At alam nating sang-ayon kayo dyan. Mga Noranians, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik ng Heart Expression. God bless you, Ate Guy. Maraming salamat. Ito po si Kiefer DR na nagsasabing, as long as there is love, we will stand. And to God be the glory. Maraming salamat at mabuhay po.